Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako nga po muli si Pastor Ana Alcas. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang magandang balita na mababasa sa Mga Bilang chapter 14 verse 20. Ating pong basahin. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit na aming dadakila at sinasamba sa araw na to at sa aming buhay. Kami po ay dumadalangin na kami po ay inyong patawarin sa aming mga kasalanan na aming nagkagawa sa aming isip, salita at sa gawa. Pagkalinisin ninyo nawa kami upang magkaroon kami ng pusong dalisay mag-umarap sa inyo. Lord God, kayo po ang manguna sa araw na to at maraming salamat Panginoon sa bawat blessing, guidance, protection and mercy na pinagkaloob po ninyo sa amin. Lord, we pray sa araw na po na ito, maging successful ang aming misyon kung ano po ang inyong nakaplano. Guide us Lord sa araw na ito at sa aming gawain upang mapalago ang aming pananampalataya sa inyo. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa inyong matamis na dakilang pangalang Jesus. Amen at Amen. Sa ating pong title ngayong umaga po na to ay God's Promise of Pardon in Response to Moises Barnea. So ito po ay matatagpuan sa Bible text na Numbers or Mga Bilang verse 14 to 20. Sa ating teksto ay sinabi po dito, di ba, nakikita natin ang isang mahalagang sandali sa kwento ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang. Matapos magreklamang mga Israelita laban sa Diyos at tanggihan ang pagpasok sa ipinangako nilang lupain dahil sa takot sa mga naninirahan doon. Ipinamagitan ni Moises sa kanilang bihap sa harap ni Yahweh. Sa kabila ng paghihimagsik ng mga tao, tumagon si Yahweh sa panalangin ni Moises ng may kapatawaran. Ang talatang ito ay nagpapakita ng ilang mahalagang aspeto. Meron po tayong 4 na aspeto na mahalaga na ating matandaan kung bakit tayo pinapatawad ng Panginoon sa ating pong mga kasalanan na ating pong nagagawa. Una po ay divine mercy. Pangalawa, ang kapangyarihan ng panalangin ng pamamagitan. Pangatlo, tugon sa sinserong pagsisisi. Pang-apat ay ugnayan sa Diyos. So una pong talakayin natin yung divine mercy. Ipinapalabas ni Yahweh ang kanyang walang hanggang awa at pagmamahal sa kanyang mga tao. Sa kabila ng kanyang pagsuway at kakulangan sa pananampalataya, handa niyang patawarin sila kapag pinagtatanggol ng mga kababaang loob at pagsisisi. Yung pangalawa naman po, ang kapangyarihan ng panalangin ng pamamagitan. Diba si Moises po ay namagitan sa kalagitnaan ng ating Panginoon at ng mga Israelita. So si Moises ay naglilingkod bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng Diyos. Ang kanyang panalangin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamamagitan sa paghahanap ng kapatawaran at pagkakasundo. Itinatampok nito ang kanyang papel ng mga individual na nakatayo sa gitna para sa iba, nagmamakaawa para sa awa at biyaya. So ang katungkulan po dito ni Moises ay pagitan ng mga tao at ng ating pong Panginoong Jesus. Kung ano po yung kapangyarihan na hawak ng ating pong kapatid na Moises po. So pangatlo naman po ay tugon sa sinserong pagsisisi. So diba kapag tayo po ay nagsisisi na may sincere na heart na diba tayo ay pinapatawad ng ating Panginoon. So sabi dito, ang tugon ni Yahweh ay nagpapahayag ng kanyang pagiging responsibo sa tunay ng pagsisisi. Kapag naghahayag ng pagsisisi at humihingi ng kapatawaran ang mga Israelita sa pamamagitan ng panalangin ni Moises, handa si Yahweh na patawarin sila at magbigay ng kanyang biyaya. Pang-apat, ugnayan sa Diyos. Kailangan po natin nag-ugnayan sa Panginoon upang magkaroon po tayo ng connection, karoon po tayo ng pag-uusap sa ating pong Panginoon. Sabi dito, nagpapakita ng dynamicong ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Sa kabila ng mga hamon at kahinaan ng mga Israelita, nanatiling tapat at mahabagin si Yahweh. Nag-aalok ng kapatawaran at pagkakataon para sa bagong ugnayan. Para po sa ating pong aplikasyon, sa ating pong
pong verse na to, ito po ay matatagpuan sa ating pong lumang at bagong tipan. Baka kahit pa dati, past at new na ating pong tinatahak, ay meron pong iwan na mensahe ang ating Panginoon. Sa lumang tipan po, mababasa po ito sa Bilang 14 verse 20. Sabi nga dito sa ating pong teksto na si Moises ang namagitan sa mga Israelita sa panahon na kanilang paglalakbay sa ilang. Ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang otoridad at kabutihan ay nangyari sa pamamagitan ni Moises bilang isang instrumento ng Diyos. Si Moises ay ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mga batas at mga plano para sa mga Israelita. At sa matatagpuan po sa ating bagong tipan sa 1 Timoteo chapter 2 verse 5. Sinasabi ni Apostol Pablo na si Jesucristo ating tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at tao. Sa 1:14 verse 6, sinabi rin ni Jesus ang kanyang papel bilang tagapamagitan. Sabi nga po dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa bagong tipan, si Jesus ang nagbibigay ng lubos at ganap liligtas sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Siya ang tanging daan tungo sa Diyos at ang tanging tagapamagitan na magdadala sa atin sa presensya ng Diyos Ama. So mga kapatid, sabi nga po, itinuturo sa atin ng Bilang chapter 14 verse 20 ang katangian ng Diyos, ang kalagahan ng pananalangin ng pamamagitan at ang realidad ng ating Panginoon na nagbibigay ng kapatawaran para sa mga taong senserong humaharap dito. Ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon na lapitan ang Diyos ng may kababaang loob, aminin ang ating mga pagkukulang at umasa sa kanyang awa at biyaya para sa pagbabalik loob. Sa mga kapatid, tayo po ay mamagitan sa ating pong Diyos Ama nang may kababaang loob at aminin natin na may pagkukulang tayo sa ating mga nagagawa dito at meron tayong mga kasalanan na hindi natin napapansin ngunit kailangan natin manghingi ng kapatawaran sa ating pong Panginoong Hesus. So tayo po ay manalangin. Lord God, aming Ama sa langit na aming dinadakila sa araw na to, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos, Panginoon, dahil sa mga aral na inyong itinuro sa paggabay sa aming habang, Panginoon, sa aming buhay. At habang kami ay nakikinig, Panginoon, at nag-aaral ng inyong salita, naway magamit namin ito, Panginoon, sa aming mga buhay upang makalakad na papunta po sa inyo, Panginoon. Lord God, gabayan kaming muli, bukas at muli na nagdagan ng aming mga aral na ito. Kasama ng mapagkakataon at mga biyaya ng panahon, nais namin, Panginoon, na pasalamatan ang inyong mga biyaya at karunungan na nasa amin na po, Panginoon, na binigay ninyo upang maintindihan ang aming mensahe at ang inyo pong nais ipahayag sa aming araw na ito, Panginoon. Lord God, ay lamang po ang aming samit na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay na kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang ating video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa.